7:24 no? So going tayo ngayon sa Bulacan, sa may Balagtas. Ang tinatahak natin ngayon is NLEX, Mindanao, no? Mindanao exit to So dito ako entrance sa kabilang side. So papunta tayo ngayon sa Balagtas. So i-share ko ang experience ko. Para sa akin lang experience bilang isang moto rider. So kung dadaan kayo sa NLEX is kailangan guys, kaso nga lang is bihira lang may opportunity na makapasok sa NLEX kasi katulad yan, ang isa is yung mga sasakyan, katulad mga kotse, tapos mga truck, so pwede yan sila allowed. Tapos yung big bike naman, so 400cc ang kategory niya, so 400cc pataas. So hindi pwede yung low displacement kasi dito sa NLEX pagdating sa hangin is napakalakas talaga. Iba ang iba yung naramdaman yung lakas dyan sa buhok mo, dinari ko lang. Lalo pa dito pag yung makasabay mo malalaking truck, so maramdaman mo yung hampas ng hangin Prone siya sa side sweep kapag magaan yung motor mo. So ito is papasok na ako, papasok para katulad double solid line itong sa kaliwa ko. Katulad yung kotse lumiko agad siya, so prone sa aksidente yung ganyan. Pag ganito saka ka na, pag natapos ng yung solid line, so may broken line, dito ka, pwede kang kumaliwa, saka ka papasok. Hindi yung basta-basta sisingit ka lang. Kasi aabutan ka niyan yung sa likod mo. So, ang takbuhan dito is nagre-range sa 60, 80 to 100. So, di ka pwede papagal-bagal dito guys. Katulad yan, yung basta sa kaliwa ko, is takbo ko kanina is sa 80. So, mabilis siya Masarap ang experience sa NLEX kasi pag hindi rush hour, so tuloy-tuloy dito diretso, wala ganong traffic. Pero pag inabutan ka ng rush hour, katulad yung mga hapon mga 4 What? Takbo niya talagang pag binigay ko yung birit ko yung niya, binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na naramdaman ko sa pagmumoto. Nice. Wala dyan. Pati ang bilis na takbo yan. Nasa mga 200 na yan guys. Overspeeding na yun, yung mga ganun. Hinuhuli na yan. Yung ate, grabe. Tutunit yung tunog niya. So tinan mo yung takbo ko, nasa lang 96. So sa kanya 200 plus yun. Pag yun, napiti ka ng highway patrol ng NLEX, automatic yan. Overspeeding ang niyan, ang multa. Hindi ko alam kung magkano ang penalty yan pero medyo malaki. So ingat lang din talaga dito. Pwede naman siya magparurot, katulad yan, medyo walanganin kasi walang signal light yung itong kotse na to, kupal to bigla pa lang overtake, hindi pa lang nagsisignal light. So yung nasa likod mo hindi mo siya makikita. Kailangan alert ko dito guys. Katulad yan, biglang kabig ng kabig sa kabila, hindi gumagamit ng signal light, pero sa aksidente yung ganyan ayun biglang pasok ng gago So yun yung nakakatakot sa ganyan kasi medyo kupal yung driver niya biglang biglang cut yan swerving ang yan kailangan ako pag nag-change lane ako, gumagamit ako ng signal light talaga kasi napaka-importante. So malaking bagay siya kasi mas visible ka sa likod yung kasi kita tayo ng side mirror nung nasa unahan visible tayo Tapos dito katulad yan, medyo rush hour na, inabutan tayo kasi mga ganitong oras is medyo traffic talaga. So hindi ako makaparurot dito. So gawin natin, hindi pa tayo sa line 2. This is yung lane ng mga bus or truck. Fast lane nila to So pwede naman tayo dito. Yan. Pag nag-overtake ka, signal light, sabay pag na-overtake, kailangan bigyan mo ng accelerator, umataw ka para hindi ka mabuta ng sa likod. Maalanganin ka kasi yan pag hindi mo inarurot. So marami dito, lalo pag linggo, siguro makakasabayan mo pag daming dumadaan dito yung mga nagra-rides.
ng mga tropa natin na naka-big bike, you know. So more on Pampanga yung way nun. So katulad dyan, signal light, sabay accelerate tayo para hindi tayo mabutan ng likod. Kasi iba talaga dito guys, maganda experience dito guys. Yun. Kaso nga lang, kailangan ano ka, ang mata mo is hindi ka lang nakatutok sa isang area. So dapat napakalawak ng tingin mo. Kasi pag ano ka lang, pag medyo nearsighted ka, hindi ka pwede dito. Kasi ang tinginan dito sa mga 100 meters ahead eh, para hindi ka maalangan. Malawak para ano, yung vision mo is katulad dyan. Hindi natin alam kung kailan lilipat yung nasa unahan eh. Kaya kailangan ikaw alert ka. Kasi mahirap pag-brake ng mabilis na takbo. Jadi agad kakapit yung ano mo yan eh, yung preno mo eh. Katulad nito, medyo alanganin siya oh. So pwede naman tayo mag-flasher, tapos sabay overtake tayo. Wala namang masama nun. So kakanan sana ako kasi may bus. Medyo alanganin tayo dun ano. So hindi ka pwede sumingit dyan. So yung lalo yung iba, yung ano, mga kotse, kasi medyo ano siya, no? Medyo mahaba, konti lang yan. So yung mga magagaling talaga kaya nilang magsingit-singit dito. Pero kung sa ano, kasi once na dito ka inabot sa 3-4 na lane, sigurado durog ka dyan sa 1 into na lane na mga truck na dadaan. Kasi bulagaan dito guys eh, yung ano eh, bihira lang siguro may aksidente sa mga ganitong way. Maliban na lang talaga kung sumabit. So, ay katulad yan, yung jeepney na to, basto eh, so kakat lang sa overtake, pero lilipat yan sa lane 2, babalik yan siya para mag-overtake lang siya dito sa 3 na lane. Kasi bawal silang bumaba dito eh, mahuhuli sila eh. Dapat 1 into lang sila. So ayun, pag pumasok ka sa index, so dito is may bayad siya, you know. Doon pa lang sa buwan, once na nakita nila yung motor mo na low displacement or yung maliit yung CC, katulad ng mga 150 o 50 o 300. Actually 300 bawal eh, so dapat 400. So pag mga ganon, sinaharap nila doon sa gate. Tapos pag nakahuli ka doon, pababalikin ka or papayutan ka nila. Pero may iba na nakakalusot. May nakikita ko nagpa-viral yun, nakakalusot sa index. So yun is mayari mahuli yun, tikitan or impound yung, kasi dito pag nahuli ka automatic agad pag-reflect sa ano mo eh, sa license ano mo eh, kung nag-green ka mag-reflect agad yun. So ilang merits aabutin. So katulad niya, may nakikita tayong bus sa unahan. So ayun o, nag-overtake siya, tapos silipat siya sa kabilang side. Ayun. Katulad ito, ang bilis nitong ano, Chevrolet. So walang signal light, pero sa aksidente eh, mga ganyan. Oh, grabe. So nag-aabot sa oras yan, mga ganyan. Kaya ikaw, naka-wide kasi yung ano ko, yung camera. Kaya kala nyo is maluwag yung daan, pero actually guys, dito is sakto lang kasi 4 lanes to dito eh. So yung 1-2, so dito na part is medyo malubak lang yan kasi malaking truck dumadaan, so mabibigat. Matsa nakasisiksik yung ano, yung mga asfalto. So dito naman sa 3-4, smooth lang. Magandang experience dito. Ang price niya, ang big bike kasi is kung magkano yung price ng kotse, so yun din yung ano, papayaran mo. Kasi 107 eh. Mindanao entrance, tapos dito sa Bukawi. Wala pa sa Bukawi, dito sa may pag-exit na. Pero dyan, pagpapunta ka ng north. So 107 lahat ng binabayaran ko sa toll fee, no? So dito is bandang Marilao na to eh. Medyo may part dito na traffic. So katulad yan, fast lane, so hindi ako bumababa dyan sa kabila na side. So ayun, may CB 650. Ganda, pangarap ko rin yung motor na yan, Inline 4.
Inline to kasi yung nabili natin. So soon pag-upgrade din tayo para ano, maganda ang tulog nun eh. So ayan, okay naman ang experience dito, lalo na kasi sinubukan ko eh. 2 linggo ako sa MacArthur dumaan. So alam niyo naman pag MacArthur ka is grabe, daanan ng mga mandirigma yung MacArthur. So yan is puro traffic, lalo na pag nabigay ka dyan, ang sakit sa braso saka sa daliri, no? Kasi piga ka ng clutch eh dyan sa MacArthur. So grabe ang traffic dyan. Diretso lang naman to, tapos Balagtas exit ang way natin. So katulad yan, ataw tayo konti. So ang takbo ko na dito is nasa 100 lang, kasi dati sinubukan ko 150. So ayun po yung truck na yun, kupal yun eh. Already uso signal light sa kanya eh. So ayun, Balagtas is 2.5 km. So Tabang is 2 km. So Inlex North, tapos Tabang. Pagdating sa tuturuan ko kayo guys paano mag-exit, you know? So katulad dito, nandito tayo sa 4 lanes. Hindi basta-bastang gigilid ka dyan sa kabila, kasi mabibilis, ayun nga sabi ko is mabibilis yung ano, yung sasakyan. Tapos pag bigla ka mag-cut dyan, so aabutin ka. Ang diskarte dito guys, so ako is nanood naman ako sa YouTube kung paano yung mga tutorial na pagdumaan sa Inlex. So pag ganito, almost 200 meters to 300 meters, lipat ka na ng lane kung mag-exit ka. Hindi basta-basta yung bubulaga ka doon sa gilid na katulad ng mga ginagawa ng mga jeep na biglang kabig pa kanan. So prone sa aksidente siya, you know? So pag mga ganito, ang sagas eh, tansyahan ko is nasa mga 300 meters eh. Yun, pag nasa 300 meters, saka lang ako kakaliwa, ay kakanan para, sorry. So katulad yan, yan yung may arko, no, yung tulay, overpass. Ang gagawin ko dyan is Balagtas, sabi niya is Balagtas is 500 meters. Ayan o, Balagtas, kasi Tabang ang una nito eh. Ayan, so Balagtas 500 meters. Ang gagawin ko is kakanan na ako dito. So signal light, so mabilis yung nasa likod natin. Ganyan lang, nakababad yung signal light nyo, no? Sabay kabig ka pa kanan. Hindi ka pwedeng basta-basta biglang pumasok dyan kasi aabutin ka. So ganito, so ayan, Balagtas exit oh. So 500 meters siya doon, almost 500 na rin ako pumasok. So kadalasan dito pag wala traffic is pwede ka mag 300 to 400. So ayan, Balagtas exit na tayo, 7:40 na. So medyo nag-ahal tayo sa oras kasi medyo matraffic kanina doon sa papasok ng ng Mindanao, lalo na doon sa may St. James kasi ginagawa yung subway station doon. So ayun, diretso lang naman to. Ganyan lang guys, ganyan lang kasimple dito. At saka kailangan ang mindset nyo is huwag kayong lutang, kasi delikado pag nasa Inlex kayo aksidente. Ulang sana. Kasi dyan, katulad yung mga kotse, pag sumabit yan, talagang tataob yan eh. Hindi ka sasantuhin dyan. Tapos yung nasa likod mo is pag binalas-malas ka, sigurado ka tutusta ka talaga dyan, magiging palaman. So ito, papasok tayo. So dito sa may nakalagay dito, katulad yan, yung no RFID. So dito sa kabila sila, so more on cash yan sila. Yan, kasi dyan ako dumadaan dati. So tayo is may RFID naman tayo, pwede tayo dito. So pero dito guys, kapag pumasok kayo dito, make sure na may laman yung RFID nyo, kasi pag once na naubusan yan, alam ko may penalty eh. Ganyan lang siya kasimple. Pass lane kasi yan eh, pass through. Fast through pala yung linya na yun. So ayun, pag sa baba tayo, Giginto, Pandi. So meron na way ito kasi is bagong gawa nila. So tagos ito sa Kabanatuan eh. So dito na tayo para diretso yung pasok namin eh, no? So ayun,
Almost ano na rin, 1 year lagpas na rin akong dumadaan sa NLEX, no? Medyo kabisado na rin natin yung ano dito, yung mga diskarte. So, patulad yan. So, kakaliwa tayo. So, para kaliwa is gamitan ko rin ng ano, flasher, no? So, signal light, tapos yung flasher sa headlight. So, yun lang. So, almost nandito na rin tayo sa pinapasukan ko. So, hanggang dito lang man sa gate yung video natin. Kasi hindi ko pwede pakita yung loob ng warehouse kasi nga private siya. So, hopefully nag-enjoy kayo sa ating ride, no? So, yun is quick tour lang naman yun kapag papasok kayo ng NLEX soon. So, sana kung nakatulong, so pwede naman yun gamitin nyo kahit kayo yung nakasasakyan. Pag pumasok kayo dyan, pwede rin. So, malaking bagay yan. So, kung nagustuhan nyo yung video is click nyo naman ang yung like, subscribe at saka share naman. So, huwag nyo kalimutan yung bell icon, no?